Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Tumango si Queen saka sumagot, "Oo, ang immortal body ay isang realm na dati ay nabubuhay lamang sa mga legends. Sinasabi noon na kung ang isang tao ay nakapasok sa realm na iyon, pwede silang mabuhay sa pagitan ng langit at lupa. Sa madaling salita, walang sinuman ang makakapatay sa kanila. Isang alamat lamang ang sabi-sabi na may isang tao na nakapasok sa realm na iyon. Kung totoo ang alamat, sinasabi nito na ang makapangyarihang tao na iyon ay buhay pa, tama ba? Pero hindi iyon totoo. Malamang kasama na niyang namatay ang ancient civilization." Medyo curious na sinabi ni Geralt. "Sa tingin ko lang naman ay patay na siya. Ang hula ko ay hindi talaga siya nakapasok sa realm ng immortal body. Pero siya pa rin ay isang napakahusay na tao na may lakas na malinaw na sumasalungat sa natural order. Ano pa ba ang dahilan kung bakit ang daming gumagalang at humahanga sa kanya?" paliwanag ni Queen. "Ganun ba? Speaking of Jelatra, may alam ka ba tungkol sa Sunligu? Malamang mula sa Jelatra ang organization na iyon, hindi ba?" tanong ni Geralt pagkatapos niyang tanungin ang gusto niyang malaman. "Sunligu? Meron silang special base sa Jelatra, pero hindi sila naugnay sa lugar na iyon at wala rin silang koneksyon sa anumang iba pang puwersa. Isang napakahiwaga at malakas na organisasyon iyon, pero ang alam ko lang ay sapat na ang kapangyarihang hawak nila para masakop ang sinumang gusto nilang sakupin. Masasabi na ang kanilang grupo ay nagmula sa isa sa mga sibilisasyong nawala milyon-milyong taon na ang nakalipas. Iniisip ko kung meron kang alam tungkol dito. Habang nagde-decipher ako noon ng ilang mural, nakakita ako ng ilang mga painting na naglalarawan ng mga bangkay sa isang sacred tree. Ang sacred tree ay parang nahulog sa langit at ang pagbaba nito ay sinamahan ng maraming iba pang mga bangkay, kasama na doon ang deity." Sabi ni Geralt. "Oh? Mukhang marami kang alam." "Tama yan. Namatay kami sa isang sakuna na naganap sa pagitan ng langit at lupa sa Jelatra. Naiintindihan ko kung bakit gusto mo itong malaman. Meron din kaming mga pagdududa kung ang sakuna noon ay ginawa ng Sunligu, pero walang sinuman sa amin ang nangahas na imbestigahan ito. Kung tutuusin, kahit ang past self mo ay hindi na ito inimbestigahan pa, kahit pa napakalakas mo na noon. Pero sasabihin ko sa iyo ngayon na namatay ka habang sinusubukan mong tumakas mula sa Jelatra patungo sa mundo na ito. Alam ko ito dahil palihim kitang in-stop mula pa noon," sagot ni Queen kasunod ang banayad ng ngiti. "Naiintindihan. Ano na pala ang kalagayan sa Jelatra ngayon? At hindi ba talaga natin alam kung ano talaga ang Sunligu? Sobrang imposible ba talagang malaman ang tungkol dito?" tanong ni Geralt at maririnig sa boses niya ang pagkadismaya. Alam ng lahat na ito ay isang organization na hindi pwedeng masaktan sa anumang pagkakataon. Dahil doon, mas mabuting sumuko ka kung nagpaplano kang imbestigahan sila. Pero hindi mo sila kakayanin kahit na napakalakas mo na, paalala ni Queen. Hindi niya alam kung bakit nagtatanong pa si Geralt tungkol sa Sunligu, pero babalaan niya ito na huwag itong ipagpatuloy. Naintindihan ni Geralt kung ano ang sinusubukang sabihin ni Queen, kaya hindi niya ito minasama. Gayunpaman, habang iniisip niya ang mga nakaraang pahiwatig na nakita niya, naalala niya ang isang bagay na nag-udyok sa kanya na magtanong, "Mayroon akong isang huling tanong sa ngayon. Noong una kang inilibing sa palasyo ng Hari ng Karagatan, naalala mo pa ba ang matandang namumuno sa mga taong nangunguna sa pag-escort sa iyong bangkay? Kung tama ang pagkakaalala ko, nakalaya ka nang huminto sila sa isang isla at iyon ang dahil kung bakit mo pinatay ang mga nagbabantay sa iyo noon. Sa tingin ko ang matandang iyon ang muling nagpabagsak sa iyo noon. Hindi ko talaga inaasahan na marami kang natutunan. Siyempre nalala ko si Master Warwick. Kung tutuusin, siya ang dahilan kung bakit ako nakasil sa loob ng 10,000 taon." Sagot ni Queen habang makikita sa kanyang mga mata ang kalungkutan. "Master Warwick? Mukhang matagal na siyang nabubuhay. Pwede iyon o ang mga descendants niya ang gumawa nito. Regardless, alam ko na ang taong ito ay makapangyarihan. Sa pagkakaalam ko, tumpak ang kanyang mga hula sa futur. Kaya niyang hulaan kung ano ang mangyayari sa kasalukuyang panahon 800 years ago." Sabi ni Geralt. Tumango si Queen sa kasumagot, "Tama ka dyan. Si Master Warwick ang pinakamakapangyarihang tao na nakilala ko hanggang sa puntong ito. Mukhang may kinalaman siya sa Sunligu. Sinabi ko na may kinalaman siya doon pero feeling ko isa talaga siyang miyembro ng grupong iyon. Meron siyang napakaraming miraculous powers.
Gayon din, imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang mga descendants, kaya malakas ang kutob ko na buhay pa siya ngayon. Ang problema, hindi ko alam kung nasaan siya. Kung tama ang hula ko, ikaw at ang King of Judgment Portal ay hindi nagpapatumpik-tumpik dahil sa katotohanang hindi mo masabi kung siya ay patay na o buhay pa. Tama ba ang hula ko? Tanong ni Gerald. Pwede mong sabihin yan. Napagbigay ng kaunting liwanag si Quina kay Gerald, pero ang Sun Ligu ay tila misteryoso pa rin gaya ng dati. Kahit anong pilit niya, hindi niya mailantad ang kanilang mga sikreto. Gayunpaman, may isang bagay na malinaw sa kanya ngayon. Mayroong sikreto tungkol sa pagkatao ko at maraming tao ang naghahangad para dito. Maging ang King of Judgment Portal, ang pamilyang Gunther, o si Quina, lahat sila ay may kanya-kanyang dahilan para habulin ako. Alam ni Quina ang nangyari sa Jelatra, pero hindi niya alam ang tungkol kay Finlay. Gusto ko sana siyang tanungin siya ng higit pa tungkol sa lahat ng ito, pero hindi ko pa ulit siya nakikita mula nang maghiwalay kami. Saan kaya siya pumunta? Hindi ko pa rin nalaman kung sino ang nagsabi sa akin na hanapin ang Eternal Coffin sa disyerto, naisip ni Gerald. Marami pang mga misteryo ang hindi pa nasasagutan, pero kahit papaano ay medyo malinaw na ang isip ni Gerald ngayon. Dahil sa kaliwanagan na ito, kaya niyang paalalahanan ang kanyang sarili na ang mga taong may gusto lang sa kanya ang maghahanap sa kanya. Nanatili ang grupo sa loob ng kuweba sa loob ng 1 oras. Noon, nakapag-snap pa si Rosie ng ilang litrato dahil talagang nakuryos siya. Nakatayo sila ngayon sa pasukan ng kuweba nang tumingin si Quina kay Gerald bago niya sinabing, "So, gusto mo bang bumalik ng kasama ako?" Si Gerald mismo ang nagsuggest na magkaroon sila ng alyanse, kaya sa isang paraan ay pumapayag siyang makipagbalikan sa kanya. Maingat na nakatingin si Quina kay Gerald bago nagsalita ang lalaki, "Marami pa akong kailangang aralin. Makikipagkita ako sa iyo kapag natapos ko nang ayusin ang mga problemang iyon." "Mahusay. Maghihintay na lang ako," nakangiting sinabi ni Quina. Kasunod nito, saglit na umindayog ang kanyang katawan. Hindi niya agad ito napansin nang biglang nawala ang babae. Lumapit si Rosie at tumingin kay Gerald bago niya sinabing, "Tao ba siya o multo?" "Kalahati siguro ng dalawang sinabi mo," sagot ni Gerald nang lumingon siya sa direksyon kung saan umalis si Quina bago siya bumuntong hininga. Dahil doon, dinala niya si Rosie pabalik sa Shantytown para makipagkita kay Leo at sa iba pa. Napansin ni Gerald na walang tao kaya tinanong niya si Monica kung nasaan siya. Sinabi ni Monica na hindi pa uwi ang lalaki, kaya hindi mapalagay ang pakiramdam ni Gerald nang maisip niya saan siya pumunta. Bakit ang tagal niyang hindi pa umuwi? Ilang sandali pa nang tuluyang bumalik si Quina sa asyenda kung saan siya kasalukuyang nakatira. Ang asyenda mismo ay mahigpit na binabantayan ng mga mula sa Squad of Divine Grimness. Pagpasok sa mansyon, sinalubong agad si Quina ng kanyang mga tauhan habang sumisigaw sila ng, "Welcome back, Master." Nagtaka ang mga tauhan nang makita nilang maayos ang mood ni Quina, "May magandang nangyari ba? Bakit tuwang-tuwa si Master?" Bago pa sila makapag-isip pa, narinig nilang kaswal na nagtanong si Quina, "May gumawa ba ng gulo sa loob ng 2 araw na wala ako?" "Wala po, Master." "Good. May I report ba tungkol kay Miss Fenderson?" "Nanatili lang siya sa kanyang kwarto, Master. Inutusan ko na ang mga katulong na alagaan siya ng mabuti," sagot ng isa sa mga tauhan. "Magaling? Dalhin mo dito si Miss Fenderson. May sasabihin ako sa kanya," utos ni Quina habang naglalakad papasok sa mansyon. Sa buong paglalakbay niya pabalik, excited si Quina na sabihin kay Jasmine na sa wakas ay pumayag na si Gerald na makasama siya. Minsan nang sinabi ni Jasmine sa kanya na mamahalin lang ni Gerald ang kanyang girlfriend. Dahil doon, gusto ni Quina tanungin ng maayos si Jasmine kung nananatili pa rin ang kanyang pahayag. Dahil sa pagiging malungkot ni Quina sa loob ng libu-libong taon, pero tinuturing niya si Jasmine bilang isang mabuting kaibigan na mapagkakatiwalaan niya. Bago sa kanya ang pakikipagkaibigan na ito, kakaibang karanasan ito para sa kanya, at least nagkaroon na siya ng taong makakausap niya ng buong buo. Habang iniisip niya iyon, biglang tumakbo ang isa sa kanyang mga tauhan mula sa dulo ng hall, habang sumisigaw papalapit sa kanya, "Master, may nangyaring masama." "Anong problema?" tanong ni Quina habang nakasimangot. "Miss Fenderson." Siya, sabi ng katulong na sa sobrang takot at hindi man lang niya natapos ang kanyang pangungusap. "Anong problema sa kanya?" sigaw ng kaninang tauhan. "Well, nasa kwarto niya pa rin siya nang pumunta ako para dalhan siya ng almusal kanina. Pero ngayon, nawawala na siya.
At si Hati ay nakoma, sabi ng katulong nang agad isyang lumuhod sa harap ni Quina sa sobrang takot. Ano? Nawala siya, galit na sumigaw si Quina. Please, huwag mo akong patayin, Master. Nasa kwarto pa talaga niya kanina. Meron siyang kausap kanina, pero hindi ko na ito dahil sa tingin ko ay kausap niya lang si Hati. Pumasok ako para suriin muli siya, pero wala na siya, at si Hati ay may koma na. Gaya ng sinabi ng katulong noon, si Hati ang personal maid na itinalaga ni Quina para kay Jasmine at totoo sa sinabi ng katulong. Pumasok si Quina para tingnan ito ng kanyang sarili at nalaman niyang wala talaga doon si Jasmine at nakahiga pa rin si Hati ng walang malay. Pagkatapos nito, pumikit si Quina para mag-concentrate sa paligid. Ilang sandali pa, binuksan niya muli ang mga mata niya bago niya sinabi, may nagligtas sa kanya. Hindi pa sila nakakalayo, kaya maglunsad ng mabilis na search party para sa kanila sa paligid ng lugar. Nanginginig sa sobrang takot ang lahat ng agad silang sumugod at tumakbo para tuparin ang utos ni Jasmine. Samantala, ang natatakot na si Jasmine ay nasa tabi ng isang malaking ilog habang siya ay patuloy na nagpupumilit na lumaya mula sa random na lalaking kumidnap sa kanya. Biglang lumitaw ang kakaibang lalaking ito sa kanyang kwarto at mabilis nitong napatumba si Hati. Sa katunayan, sobrang bilis niya na naramdaman ni Jasmine na lumilipad siya habang papunta sila ng ilog. Bukod kay Gerald at Quina, hindi pa nakikita ni Jasmine ang kahit sinong tao na ganoon kahusay at talagang takot na takot siya dahil dito. Lalo siyang natakot nang makita niyang dinala siya nito sa isang ilog na napapalibutan ng maraming mga puno. Nakikiusap ako na palayain mo lang ako. Sino ka ba? Tanong ng takot na si Jasmine. Kailangan pa bang magtanong? Niligtas kita, sagot ng middle-aged na lalaki habang nakangiti. Kilala mo ba si Gerald? Siya ba ang nagsabi sa iyong iligtas mo ako? Tanong ni Jasmine dahil alam niya na si Gerald lang ang makakilala sa kakaibang tao na tulad nito. Masasabi mo iyon? Hindi niya direktang sinabi sa akin na iligtas ka, pero ginawa ko pa rin ito, sabi ng medyo kuba na lalaki na kanina pa may bitbit na kakaiba at malaking bag sa kanyang likod. Matatakot ang sinumang makakita sa mukha niyang puno ng mga scars at burn marks, pero natuwa si Jasmine nang marinig niya ang balitang ito. Kilala mo si Gerald? Nasaan na siya ngayon? Bakit hindi siya pumunta para iligtas ako mismo? Tanong ni Jasmine, baka sa boses niya ang pag-aalala. Kasama niya ako kanina at abala siya dahil may inaasikaso siya sa ngayon. Dahil kilalang kilala mo siya, siguro alam mo naman na may soft spot siya para sayo. Hindi siya makakatulog at makapagpahinga kung nakakulong ka pa rin sa babaeng iyon, paliwanag ng middle-aged na lalaki. Nang marinig iyon, nag-umapaw sa tuwa si Jasmine. Totoo pala na mahalaga pa rin siya kay Gerald. Kahit papaano at nag-aalala pa rin siya para sa kanya. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Jasmine na hindi siya naghahangad ng sobra sa buhay na ito. Kung tutuusin, ang kailangan lang niya ay makontento sa kung nasaan siya ngayon. Teka lang, sinabi mo sa akin na kahit hindi sinabi ni Gerald na iligtas mo ako, ginawa mo pa rin ito. Bakit po sir? Tanong ni Jasmine na medyo naguguluhan. Sa kakaibang dahilan, naramdaman ngayon ni Jasmine na ang lalaking ito ay hindi na nakakatakot gaya ng dati. May kinalaman siguro ito sa maikling pag-uusap nila kanina, pero lalo ito nang tumingin siya ng maigi sa mga mata nito. Ang kanyang mga mata ay malumanay at sinumang makakita nito ay itatrato siya na parang isang kaibigan. Kamukha mo talaga ang tita mo, Jasmine. Kamukhang kamukha. Pero mas kahawig mo si Queta, sagot ng lalaki bago siya tumawa. Ikaw. Alam mo ang pangalan ko. Teka, kilala mo kung sino ang tita at pinsan ko? Sino? Sino ka ba talaga? Nagtatakang tinanong ni Jasmine. Oo naman, alam ko kung sino kayong lahat. Masasabi ko na mas kilala ko pa ang pamilyang Fenderson kaysa sayo, sabi ng lalaki, habang pilit siyang nakangiti bago ibinunyag ang isang litratong nakatago sa ilalim ng kanyang manggas. Larawan iyon ni Queta. Matalinong babae si Jasmine kaya sinuri niya ng maigi ang mukha ng lalaki. Sa huli, tinamaan siya nito. Kaya pala parang pamilyar siya. Hindi lang ang mga mata niya ang kahawig ni Gerald, pero ang hugis ng mga mukha nila ay pareho din. Natandaan niya rin ang sinabi niya kanina at biglang nanginig si Jasmine at nagtanong, hindi kaya. Hindi kaya ikaw ang nawawalang asawa ng tita ko? Ang tito namin ni Gerald. Nakangiti namang sumagot ang lalaki, talagang kasing talino mo ang tita mo, Jasmine. Totoo, sigaw ni Jasmine habang nakatakip ang kanyang bibig nang magulat siya. Sir, hindi, tito.
Hindi ba nawala ka ng ilang taon? Bakit ngayon mo lang pinakita ang sarili mo? At saka, paano naging ganito ang hitsura mo? Batay sa minsang sinabi sa kanya ng kanyang tiyahin, si Peter Crawford, ang tito na nawawala, ay medyo gwapo at isang matikas na lalaki. Kaya talagang nakakabigla ang kanyang nakakatakot na itsura. Sabihin na lang natin na nangyari ito sa akin dahil naghahanap ako ng paraan para makatakas. Hindi na masama ang itsura na ito dahil pinapayagan akong itago ang aking tunay na pagkatao. Sa katunayan, salamat sa hitsura ko kaya madali kong naimbestigahan ang ilang insidente, sagot ni Peter nang biglang naging malumanay ang kanyang mga mata. Hindi kaya hindi alam ni Gerald kung sino ka? Na ikaw ang tito na matagal na niyang hinahanap, tanong ni Jasmine. Hindi niya pa ito alam. Hindi rin kasi ako sigurado kung ang isang tao na minamanmanan ko ngayon ay masama o mabuti. Mas makakabuti kung hindi ko muna ipakilala ang sarili ko kay Gerald. Kaya ko pa naman siyang tulungan ng patago, nakangiting sinabi ni Peter. Sino ba ang taong sinusubukan mong malaman kung mabuti o masama, tanong ni Jasmine. Pasensya na pero hindi ko masasabi iyon. Basta alamin mo lang sa ngayon na lahat ng aking pagsisikap ay maubos kung ang insidenteng iyon ay malalaman ng iba. Speaking of which, hindi ko dapat ibunyag sa iyo ngayon ang tunay kong pagkatao, Jasmine. Kaya sana ipangako mo sa akin na itatago mo ang aking pagkatao sa ngayon, sabi ni Peter. Si Peter ay isang kalmadong tao at para sa kapakanan ng kanyang investigasyon, palagi niyang pinipigilan ang kanyang pagnanais na makipagkita sa kanyang pamilya mula nang mawala siya, kahit pa miss na niya sila. Sa kasamaang palad, nang malaman niya kay Gerald na dinakip ni Queen na Jasmine, alam niya na hindi niya kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Dahil doon, palihim niyang sinimulan ang paghahanap kay Jasmine mula noong araw na iyon. Nang matagpuan siya, kinuha niya ang pagkakataong magsagawa ng rescue mission. Noong una ay binalak lang niyang iligtas siya nang hindi ibinubunyag kung sino talaga siya noong una, pero si Jasmine ay sadyang masyadong kamukha ng kanyang tita kaya talagang naguluhan ang isip ni Peter. Sa huli, bumigay siya at binunyag ang tunay niyang pagkatao kay Jasmine. O naman, tito. Still, saan tayo pupunta ngayon, tanong ni Jasmine. Ayaw mo bang makita si Gerald? Sa tingin ko nakauwi na siya, kaya dadalhin kita sa kanya, sabi ni Peter. Matapos makitang tumango si Jasmine, sinimulan siyang akayin ni Peter pabalik. Gayunpaman, ilang hakbang na lamang ang lumipas nang bigla siyang huminto sa kanyang kinatatayuan. Ang dati niyang malumanay na mga mata ngayon, ay bahagyang nanlaki nang maramdaman niya ang lamig na dumaloy sa kanyang likuran at maingat na sinuri ni Peter ang kanyang paligid bago niya sinabing, mukhang maantala ang ating pagbalik, Jasmine. Huh? Bakit? Kasi ayokong sundan ako ng mga stalker na iyon. Kapag nalaman nila kung saan ako nakatira, paniguradong sisirain nila ang lugar na iyon. Kailangan ko muna silang patayin, sagot ni Peter habang nakangiti. Pero walang tao dito kundi tayo lang, hindi ba, sabi ni Jasmine habang nakatingin sa paligid. Walang kahit anong bakas na mga tao, kahit nasuriin niya ng maigi ang buong lugar. Huwag mo na silang hanapin. 50 miles ang layo nila at nahati sila sa 4 na pangunahing grupo na patungo sa 4 na cardinal directions. Kasalukuyang mga 100 sa kanila ang papunta sa direksyon natin ngayon, sagot ni Peter habang saglit na kumislap ang kanyang mga mata ng madilim na kulay berde. Nang marinig iyon, parehong natakot at nagulat si Jasmine bago siya nagtanong, ano? Malinaw mong nakikita ang 50 miles ang layo, tito. Haha. Wala sa akin ang 50 miles. Mas malayo pa ang nakikita ko, sagot ni Peter habang nakangiti. Ayon kay Peter, ang grupo ng mga tao ay tumatakbo ng mabilis at hindi nagtagal ay narinig ni Jasmine ang kanilang mabilis na papalapit na mga yapak. Hindi nagtagal bago ang 100 o higit pang mga tao ay nagsilabasan mula sa gubat at sa pangalawang pagkakataon na nakita ng leader ng grupo ang dalawa. Dahil dito ay sabik na sabik siyang sumigaw, nahanap na namin sila. Palibutan niyo sila kaagad. Excited siya dahil paniguradong makukuha ng kanyang grupo ang karangalan na gumawa ng malaking kontribusyon dahil sila ang unang nakahanap kay Jasmine. Maging ang mga mata ng 11 lalaki ay nagmingning dahil akala nila na ang kanilang premyo ay nakatayo sa harapan nila. Anong gagawin natin, tito? Ang lakas nilang lahat, medyo nag-aalalang sinabi ni Jasmine. Matagal siyang nanatili kay Quina, kaya alam na niya kung gaano kalakas ang mga tauhan niya. Haha!
Hindi nila tayo masasaktan kung mapapatumba ko sila, Jasmine, sagot ni Peter na may pilit ng ngiti habang binubuksan ang bag na dala-dala niya at kinuha ang isang bow na gawa sa black gold at isang arrow. Tinutok ito ni Peter sa 12 na kalalakihan, halos 300 metro na lang ang pagitan sa kanila. Binitawan ni Peter ang bow at pinanood ni Jasmine na lumiwanag ang arrow bago ito tumama sa lahat ng mga umaatak. Hindi siya makapaniwala nang makita niya iyon habang ang sinag ng liwanag ay tumatago sa bawat isa sa kanila. Nabuo ang dust cloud dahil sa malakas na puwersa ng liwanag at isa-isang nahulog sa lapag ang mga kalalakihan. Ang liwanag ay bumalik sa kamay ni Peter bago ito bumalik sa anyo ng isang arrow. Huminga ng malalim si Jasmine nang bumulong siya, "Napakalakas mo, Tito. Patay na ba sila?" "Hindi pa, pinatumba ko lang sila. Hindi ka naman nila sinaktan at mawawalan sila ng malay ng halos 3 araw. Umalis na tayo." "Sigurado akong matutuwa si Gerald kapag nakita kanya ulit," sagot ni Peter na may maamong ngiti. Gabi na nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Noong panahong iyon, si Gerald ay abala sa paghahanda para sa evocation noong gabing iyon. Talagang natuwa siya nang makita niyang niligtas siya ng parehong lalaki na nagligtas sa kanya. "Sir, Jasmine," gulat na gulat si Gerald at hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang tanungin. Matagak siyang nabalisa at hindi mapalagay mula nang makatakas siya kay Quina, ngunit si Jasmine ay nanatiling nasa mga kamay niya. Ngayon na sa wakas ay nailigtas na siya, kaya kahit papaano ay makapagpahinga ng kaunti si Gerald. "Dahil lagi mo siyang binabanggit, naisip kong makakatulong akong maalis ang isa sa iyong mga alalahanin kapag niligtas ko siya," sagot ng lalaki habang nakangiting nakatingin kay Gerald. Hindi na napigilan ni Jasmine na umiyak nang yakapin niya si Gerald. "Gerald, natutuwa akong makitang maayos na ngayon ang kalagayan mo. Noong kailan lang ay gumawa ako ng kompromis kay Quina para sayo. Ngayong nailigtas ka na niya, malaki ang naitulong niya sa akin sa pagtanggal ng isa sa mga alalahanin ko," nakangiting sinabi ni Gerald. Sa sandaling iyon, biglang tinaas ni Peter ang kanyang kilay bago siya tumingin kay Gerald at nagtanong, "Bakit may mga kakaibang tunog na nanggagaling sa cellar ko?" Sumigaw si Gerald nang marinig niya ang katanungan ng lalaki. "Leo, ilabas mo si Felton sa cellar." Maya-maya, nagpakita si Leo habang hawak-hawak ang bugbog sarado na mukha ni Felton. Binigyan ni Peter ng kakaibang tingin si Leo bago siya lumingon kay Felton na hindi na mukhang isang tao. Agad na nagmakaawa si Felton, "Sir, please, kailan mo ba ako pakakawalan? Wala na akong kwenta sayo, kaya sana ay itrato mo ako na parang isang basura at pakawalan mo ako. Please." Kung hindi mo pa alam, ang nakakaawa na guna ito ay ang iyong master ng Gunter family, at mahal na mahal siya ni Eret. Ngayong nasa kamay ko na siya, gagamitin ko siya para harapin ang mga Gunters. Napakahusay, Gerald. Meron ka na ngayong karagdagang bargaining chip. Oo. Ang malaking lalaking ito ay nagngangalang Leo, at isa siyang kaibigan na nakilala ko noong nasa King Valley ako. Nang marinig iyon, binawi ni Peter ang kanyang kakaibang tingin habang nakangiting tumingin kay Leo bago niya sinabing mukha siyang pambihirang tao na may pambihirang lakas. "Parang naging kapaki-pakinabang ang paglalakbay mo. Pero anong balak mong gawin sa mga yan?" Napansin ni Gerald na nagtatanong si Peter tungkol sa sacrificial altar na itinayo at ipinaliwanag niya na pinaplano niyang ilabas dito ang kaluluwa ng babaeng nakaputi. Tuwang-tuwa si Peter nang marinig niya ang progress ni Gerald. "Mamayang hating gabi pa naman ito gaganapin, kaya bakit hindi tayo magdi-dinner? Kung tutuusin, medyo maaga pa ngayon at medyo mahirap para sa atin na magsama-sama ng ganito. Sige ba? Magiging reunion dinner ito," nakangiting sinabi ni Jasmine. "Isang reunion dinner?" tanong ni Gerald habang medyo naguguluhan. "Hindi ba maganda kung mag-host tayo ng reunion dinner, lalo na't dahil nakauwi kami ng ligtas ni Sir at dahil nakahanap ka ng maayos na helper? Tinatrato ko na itong si Sir na parang pamilya simula nang iligtas niya ako," sabi ni Jasmine nang muntikan ng madulas ang kanyang dila. Mabuti na lang at gumana ang paliwanag niya habang natatawa si Gerald bago siya sumagot, "Tama ka. Iniligtas niya rin ang buhay ko. Mula nang magkamalay ako, tinuring ko na rin siyang parang pamilya. Maganda ang suggestion mo. Mag-reunion dinner tayo mamayang gabi. Ako na ang magluluto." "Tutulong ako," halos magkasabay na sumigaw sila Monica at Rosie na kanya pa nananahimik sa gilid. Nakaramdam sila ng kaunting awkwardness nang makita nila kung ano ang nangyari. Sabik na tumulong si Monica dahil matagal na niyang hinahangaan si Gerald. Iginagalang niya ang kanyang lakas at ang kanyang matibay na karakter.
Siyempre, kasama na rin doon ang kanyang kagwapuhan. Para naman kay Rosie, hindi pa nagtagal nang makilala niya si Gerald, pero medyo curious siya sa kanya. Kung tutuusin, si Gerald ay hindi lamang isang mayamang tagapagmana, pero siya rin ay napaka-misteryoso. Higit sa lahat, hindi nag-effort si Gerald na itago ang ilang bagay sa kanya gaya ng Snake Cave kaya lalo siyang na-curious. Masyadong maraming bagay ang mahiwap ipaliwanag ng malinaw. Kapag nagiging curious ang isang babae sa isang lalaki, paniguradong hindi magtatagal bago magsimula ang isang hindi maliwanag na relasyon sa pagitan nila. Pinanood ni Peter ang dalawa babae bago siya lumingon at nakita niya si Jasmine na malinaw na nagsiselos. Talagang anak ng kuya ko si Gerald. Kahit papaano ay kagaya niya ang ugali ng kapatid ko noon, naisip ni Peter sa kanyang sarili habang pilit siyang ngumiti. Pagkatapos nito ay nagsimula na ang paghahanda para sa reunion dinner. Sa lalong madaling panahon, ang pagkain nila ay inihain na at kahit na maayos na ang buong lugar para sa dinner, ang lahat naman ay masyadong abala sa kanilang sariling mga iniisip. Hindi nagtagal bago sumapit ang hating gabi at si Gerald ay tumingin kay Rosie bago niya sinabing, magiging prangka ako at sasabihin ko na ito ang unang pagkakataon na gumamit ng taktikang ito. Sa madaling salita, hindi ako sigurado kung gagana ito o hindi. Medyo mahirapan ka sa susunod na 2 araw, pero tinitiyak ko sa iyo na ang proseso ay hindi makakasakit sa iyo, Miss Lowe. Tumango si Rosie at pagkatapos ay matikas siyang umupo sa gilid bago siya pumikit. Si Gerald naman ay naka-cross-legged bago niya agad na ginamit ang Thunder Eruption sa tulong ng kapangyarihan ng Dragon Blood Jade Pendant para subukang isumon ang kaluluwa ng babaeng nakaputi. Habang nangyayari ang lahat, isang mahinang liwanag ang nagsimulang sumikat sa ibabaw ng kristal na Eternal Coffin na kasalukuyang nasa sekretong kwarto ng pamilyang Gunter. Kasunod nito, saglit na kumislap ang liwanag bago ang figur ng isang tao ay dahan-dahang nagsimulang lumabas at kalaunan, ito ay naging babaeng nakaputi. Nakaupo siya sa ibabaw ng Eternal Coffin na may bakas ng pag-asa sa magkabilang mata niya. Bakit mo naisipang lumabas ngayon? Naging malungkot ka ba kaya kailangan mong makipag-usap sa isang tao? Tanong ng isang boses na lumabas mula sa isang madilim na ball of light. Di nagtagal, ang King of Judgment Portal ay lumabas din at ipinakita niya ang isang malamig na ngiti habang nakatayo siya sa harapan ng Eternal Coffin. Ipinapayo ko sa iyo sa huling pagkakataon na itigil mo na ang lahat ng walang kwentang bagay na ito, King of Judgment Portal. Dapat maintindihan mo na may mga tao na hindi mo kayang kalabanin. Ang kapalaran ay magkakaroon ng malaking pagbabago, sabi ng babaeng nakaputi habang nakangiti at nakatingin sa kanya bago siya umiling. Alam mo, kinainisan ko ang kasalukuyang ekspresyon na pinapakita mo sa akin. Pagkatapos ng gabing ito, magkakatotoo ang buong tot ng aking kaluluwa. Kapag nangyari iyon, hindi ko na alalahanin kung paano ako makakatakas, kahit na wala akong active formation para masiel ka, malungkot na sinabi ng King of Judgment Portal. Habang ipinanganak ka sa isang prestiyosong pamilya noon sa Jeelatra, kaya hayaan mong ipaalala ko sa iyo na nasanay ka lang sa multo mong katawan sa pamamagitan ng pagkuha ng maskulin na aura ng ibang tao. Isa ka na ngayong demonyo sa libro ko, at ang tunay mong ginagawa ay ang paghuhukay ng sarili mong libingan, sabi ng babaeng nakaputi habang nakatitig ng masama sa kanya. Sasagot pa sana ang King of Judgment Portal nang biglang nanlaki ang mga mata niya nang makitang biglang kumikinang ang buong katawan nito. Bigla namang lumiwanag ang isang pinto mula sa isa sa mga pader. Nakita niya na ang kumikinang na babaeng nakaputi ay mabilis na nagsimulang sumanib sa liwanag mula sa dingding at nagulat ang King of Judgment Portal bago siya bumulong, "Ano? Paano mo binabaliwala ang formation ko?" Lumingon sa kanya ang babae at sinabi ko na sayo na ito na ang huling pagkakataon na pinayuhan kita. Sana ay matandaan ninyo ang sinabi ko at iwasang gumawa ng anumang masasamang gawain. Kung ipagpapatuloy mo ito, hinahanda mo lamang ang kamatayan mo. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, agad na lumabas sa kanya ang higit pang liwanag. Sinubukan ng King of Judgment Portal na pigilan siyang makatakas at huli na ang lahat dahil hindi na siya nakaabot sa liwanag. Anong klaseng kapangyarihan ito? Sigaw ng natatarantang lalaki habang puno ng kilabot ang kanyang mukha. Umalinggaw-ngaw ang mabilis na kidlat hanggang sa binalot na ng liwanag ang babaeng nakaputi. Binaliwala niya ang formasyon ng King of Judgment Portal at mabilis siyang nawala kasama ng liwanag. Samantala, si Gerald mismo ay umiilaw din at talagang nakatakot si Peter sa kakaibang itsura nito. Ang Jedi Pendant na kasalukuyang nasa mga kamay ni Gerald ay isang pambihirang bagay. Kahit si Peter ay walang ideya kung anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ang tinataglay nito.
Pero alam niya na ang jade pendant ay kompatible talaga kay Gerald. Tahimik na nanonood ang iba at hindi nagtagal ay nanlaki ang mga mata nila habang ang liwanag mula sa pendant ay biglang sumikat sa kalangitan sa ilalim ng gabay ng thunder eruption ni Gerald. Bigla namang lumitaw ang isa pang liwanag na naglalabas din ng kaunting puwersa at isang nakakatakot na bagay ay dahan-dahang nabubuo, habang umiihip ang mabangis na hangin na nagpapadala ng alikabok na lumilipad sa buong lugar. Napaka makapangyarihan, sabi ni Leo na may bakas ng takot sa kanyang boses habang nakatingin siya sa buong eksena. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang bumaba ang liwanag mula sa langit hanggang sa kalaunan ay bumalik ito sa looban. Sa puntong ito, halos maubos na ni Gerald ang lahat ng kanyang lakas kaya siya ay binalot ng pawis. Inalalayan niya ang kanyang sarili nang bumaba siya sa lupa, saka siya lumingon kay Rosie na tahimik pa ring nagme-meditate. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Gerald na umiling nang lumingon siya sa ibang tao bago niya sinabi, kahit na ginamit ko ang jade pendant para bigyang kapangyarihan ang thunder eruption ko, nabigo pa rin akong makipag-usap sa kanya, Leo. Kung tutuusin, may reaksyon na dapat si Rosie kung totoong nagtagumpay sila. Habang tumatagal siya ng ilang segundo, mabilis na napagtanto ni Gerald na ang lahat ay kasalukuyang nakatingin sa likuran niya na may pagkalito sa mga mata nila, kasama rin ang lalaking iyon na dati ay parating kalmado ang itsura. Hindi inasahan ni Gerald ang gulat na ekspresyon mula kay Peter, kaya nabigla siya at tinanong, may problema ba? Mark Crawford. Nagtagumpay ka. Nasa likod mo siya. Nakausap mo na si Angelica, nauutal na sinabi ng nanginginig na si Leo. Nang marinig iyon, dahan-dahang lumingon si Gerald, ngunit talagang nagulat siya nang makita niya ang isang babae na lumulutang sa ere. Mukhang malamig ang ugali ng babae, ngunit talagang titibok ang puso ng sinuman na makakita sa kanya dahil sa taglay niyang kagandahan. Nakita na ni Gerald si Quina sa kabaong noon at ang anyo niya noon ay halos kapareho ng babaeng nakaputi. Pero ang tunay na babaeng nakaputi ay mas natural at inosente ang kanyang kagandahan. Lumingon sa kanya si Gerald at nakita niyang nakangiti ang babaeng nakaputi. Ang ngiti niya ay nakakapagbigay buhay sa sinuman at ito ay nagbibigay sa mga tao ng isang kaaya-ayang sensasyon. Ito ay isang ngiti na ipapakita lang ng babae kay Gerald at sa deity. Patuloy siyang ngumiti habang lumulutang siya patungo kay Gerald. Kaya itinaas niya ang kanyang magandang mga braso para marahan itong haplos sa pisngi bago niya sinabing, libu-libong taon na ang nakalipas mula nang huli tayong magkita. Sa wakas ay nagkita na tayo muli. Habang tumutulo ang pawis sa baba ni Gerald, napalunok siya ng bahagya bago siya sumagot, hindi ako ang asawa mo. Ako si Gerald at magiging 25 years old pa lang ako. Ganoon ba? Pero kapag naalala mo ang iyong nakaraan sa susunod, ang lahat ay magsisimulang magkaroon ng kahulugan, sabi ng babaeng nakaputi. Pagkatapos sabihin niyon, tumagilid siya ng kaunti bago siya bumulong, sa tingin ko hindi mo naalala ang pangalan ko. Huwag kang mag-alala, sila na lang ang itawag mo sa akin. Sila Lachlan. Nang marinig iyon ay agad siyang tumango. Sa likod ng dalawa, si Peter mismo ay nakatitig kay sila at talagang gulat na gulat siya. Gayunpaman, puno rin siya ng paggalang dahil hindi niya alam kung paano nakuha ni Gerald ang pabor ng enchanted na babaeng iyon. Kung tutuusin, siya at si Limis, ang God of War, ay isang legendary couple na may napakataas na katayuan sa Gelatra. Nakaramdam naman ng hindi maipaliwanag na kalungkutan si Jasmine habang nakatitig kay sila. Kung tutuusin, imposibleng hindi siya magselos kay sila dahil sa ganda niya. Inayos niya ang kanyang isipan bago sumagot si Gerald, good. Nabubuhay ka lang ngayon gamit ang isip ng iyong kaluluwa, kaya masasabi kong medyo mahina ka sa kasalukuyan. Huwag kang mag-alala dahil naghanda ako ng angkop na katawan para sayo na pwede mong pansamantalang gamitin. Salamat. Gagamitin ko lang ang katawan niya para sa isang gabi para maibalik ang primordial spirit ko. Pagkatapos nito, pansamantala akong maninirahan sa Dragon Blood Jade Pendant. Matamis na nakangiti si Zell kay Gerald habang kinukuha ng lalaki ang pendant at sinabi, gusto mong tumira sa loob ng pendant? Oo, Gerald. Habang hinahanap mo ako, pakiramdam ko may nagsabi sa iyong dalhin mo ang bangkay ko para ilibing kasama si Limis, tama ba? Ang layunin niyan ay nasa loob ng Dragon Blood Jade Pendant. May puro at natural space na lugar para sa akin sa loob ng pendant. Sa madaling salita, kaya kong sanayin ang sarili ko doon, paliwanag ni sila. Naiintindihan ko. Oo nga pala sila, alam mo ba kung sino ang misteryosong tao? May ideya ako kung sino ito, pero na hindi ako sigurado tungkol dito.
Para sa karagdagang detalye, pwede kang maghintay hanggang sa mahanap ko si Limis. Kapag sumanib na kayo sa bawat isa sa tulong ng kapangyarihan ng Dragon Blood Jade Pendant, manunumbalik na ang iyong totoong kalakasan, sagot ni Sila. Ibalik ang isa sa aking totoong kalakasan, tanong ni Gerald habang medyo nalilito, kahit na may makatarungang ideya siya kung ano ang sinusubukan sabihin ni Sila. Hindi kaya sinasabi niya na babalik ako sa panahon kung saan nabubuhay si Limis, ang God of War. Hindi kaya ako ang tunay na reincarnated form ng deity? Naisip ni Gerald habang nalilito siya. Nahihirapan siyang tanggapin ang lahat ng katotohanan na ito ngayong nakarating na siya sa puntong ito. Kung babalik ako sa aking dating pagkatao sa pagtatapos ng lahat ng ito, malalaman ko pa ba kung sino ako ngayon? O naman, matagal na panahon na kayong nahiwalay sa isa't isa. Kailangan mong hayaan ang iyong primordial spirit na bumalik sa original nitong lugar. May nakuha kang maliit na bahagi ng mga alaala ni Limis, kaya halos imposible para sayo na ibalik ang lahat ng iyong mga alaala. Ang ibig sabihin nito ay, babalik pa rin ako sa aking kasalukuyang sarili, kahit na bumalik ang primordial spirit sa aking katawan. Nakahinga ng maluwag si Gerald nang tanungin niya ito. Masasabi mo yan? Bakit? Masyado mo na bang minahal ang pagkatao mong ito, kaya ayaw mo nang bumalik sa pagiging old Limis? Medyo curious na tinanong ni Sila. Tama ka. Marami na akong napagdaanan ngayon, pero mas gusto ko pa rin ang buhay ko noong mahirap akong estudyante. Sa madaling salita, kumpara sa pagiging isang God of War, mas handa akong manatiling isang ordinaryong tao sa mundong ito, sagot ni Gerald nang ibinahagi niya ang totoo niyang iniisip, ngunit makikita na meron siyang mapait na ngiti sa kanyang labi. Ganun ba? Pero may ilang bagay sa mundo na hindi mo kayang labanan. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng magbago. Mabuti lang na ipaglaban mo ang paninindigan mo lalo na't marami ka ng pinagdaanan sa buhay na ito, sagot ni Sila. Naiintindihan ko iyon. Sinimulan ko na ang paglalakbay na ito na hindi ko pwedeng talikuran, kaya ang magagawa ko lang ay ipagpatuloy ang lahat ng makakaya ko. Nakita ni Gerald na binigyan siya ni Sila ng isang masayang ngiti, at napagtanto niya na bahagyang iginagalaw niya ang kanyang katawan sa kabuuan ng kanilang maikling conversation. Pagkaraan ng isang segundo, tumingin sila kay Sila na naging purong liwanag bago siya lumipad diretso sa ulo ni Rosie. Muling iminulat ni Rosie ang kanyang mga mata makalipas ang ilang sandali. Walang mga pisikal na pagbabago sa kanyang katawan, pero ang kanyang tingin ay naiiba mula sa dati. Nang mapansin yon, sigurado si Gerald na matagumpay nang makuha ni Sila ang katawan ni Rosie. Lumingon si Sila kay Gerald at sinabi, bago ka bumalik sa dati mong pagkatao, mas gugustuhin mo kung Gerald ang tawag ko sa'yo, tama ba? Naintindihan ni Gerald na ito ay isang rhetorical na tanong, kaya nanatili siyang tahimik habang si Sila ay humarap sa iba pang tao doon. Sila Peter at Leo ay puno ng paggalang sa kanya, ngunit pinakita ng mga babae ang kanilang pagtataka. Ngumiti si Sila bago niya sinabi, gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat sa inyong lahat. Hindi ako makakabalik kung hindi dahil sa tulong nyo. Kaya ngayon ay magkakaibigan na tayo. We welcome, Angelica. Ginagawa ko lang ang tama at isa ng malaking karangalan para sa akin na makatulong sa iyo at sa God of War, sagot ni Leo habang nakangiti. Masaya akong marinig iyon. Anuman, hindi natin maaring ipagpatuloy ang pananatili dito ng masyadong matagal. Nalaman na ng King of Judgment Portal na iniligtas ako ni Gerald at naniniwala ako na malapit na siyang sumugod dito. Kaya totoo na hindi naligtas ang lugar na ito, paliwanag ni Sila. Naisip ko na rin ang posibilidad na iyon, kaya't sinabi ko kay Leo at Monica na lumipat sa bagong lugar. Nagkaroon lang ako ng gut feeling na may susunod sa atin dito. Good? Umalis na tayo, sabi ni Sila. Paalis na sana sila nang biglang may naalala si Sila, ngunit tumalikod siya para kausapin si Gerald. Speaking of which, Gerald, may gusto pa akong sabihin sa'yo. Ano iyon? Tanong ni Gerald. Kahit na kinulong ako ng King of Judgment Portal sa secret room ng pamilyang Gunter, alam ko nagising pa rin ako. Dahil doon ay napakinggan ko kung ano ang pinaplano ng pamilyang Gunter sa buong panahong ito, at sa naalala ko na mukhang binihag ng pamilyang Gunter ang dalawa sa iyong mga kaibigan. Ang isa sa kanila ay may apelido ng Tindal, habang ang isa ay may apelido na Baker. Paniguradong nasa ilalim pa rin sila ng secret underground room ng Gunter Manor. Kaya pala hindi ko mahanap si Chester. Pinapahanap siya sa akin ni Gerald at naisip ko na kakaiba ito dahil wala pa rin akong clue kung nasaan siya, kahit ilang araw na akong mag-imbestiga. Nasa pamilyang Gunter pala siya, sabi ni Peter habang umiling.
Nang marinig iyon, napagtanto ni Gerald na ang kanyang pinakamalaking kinakatakutan ay nagkatotoo. Hindi pa nagtagal, muntik na siyang mahulog sa bitag ng pamilyang Gunter, isang bitag kung saan halos muntikan na siyang patayin ni Hogan. Si Chester ay nanatili sa hotel sa ilalim ng utos ni Gerald noong sumusugod si Hogan kay Gerald at naramdaman niya sa oras na iyon na nasa panganib din si Chester. Kung tutuusin, alam niya kung gaano kahusay ang pamilyang Gunter sa mga ganitong bagay. Bukod kay Chester, alam din ni Gerald ang posibilidad na kinuha rin nila si Aiden, ang kanyang best friend na kasalukuyang nasa trial training na pinangunahan ng pamilyang Gunter. Alam ni Gerald na hindi sila makakatakas ng madali kung dinakip sila ng pamilyang Gunter lalo na't naranasan niya na ang kapangyarihan nila. Dahil doon ay sinabi ni Gerald, "Sir, bakit hindi muna kayo mauna? Ligtas na ngayon si Jasmine, kaya hindi ko pwedeng iwan ang dalawa kong kaibigan. Babalik ako para iligtas sila." "Plano mo bang mag-solo mission, Gerald? Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na labanan ang King of Judgment Portal," sagot ni Peter dahil nag-aalala siya habang nakatingin si sila kay Gerald na may pag-aalala rin. "Alam ko iyon kaya hindi ko siya lalabanan. Huwag kang mag-alala dahil may plano ako. Gamit ang plano ko, maliligtas ko ang aking mga kaibigan at makatakas ng ligtas," nakangiting sinabi ni Gerald. Naisip ni Gerald na pumunta sa Gunter Manor kanina habang iniisip kung paano makakuha ng higit pang balita at impormasyon mula sa pamilyang Gunter. Hindi niya inasahan na ang kanyang unang plano ay gagamitin bilang isang paraan upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Naintindihan ni sila na porsigido si Gerald sa kanyang plano. Sa totoo lang, mukhang malaki ang tiwala ni sila sa desisyon ni Gerald. "Magaling? Pupunta muna kami sa disyerto sa Northwest. Alam ng King of Judgment Portal kung nasaan si Limis, kaya ang lugar na iyon ay magiging pansamantalang ligtas na tirahan para sa atin. Hihintayin ka namin doon," sabi ni sila. "Sige. Sasabihin ko rin sana iyon kanina. Mas mabuting pumunta kayo doon ng isang grupo. Ngayon kung wala nang iba, aalis muna ako. Pupuntahan ko kayo sa lalong madaling panahon," sagot ni Gerald habang pinagmamasdan ang lahat. Alam ng lahat na ang King of Judgment Portal ay maaaring sumugod sa oras na iyon. Dahil ayaw nang maantala pa ang kanilang mga plano, agad na umalis ang magkabilang panig sa kanilang magkahiwalay na landas. Dinala ni Gerald si Felton na mukhang isang kawawang aso bago siya nagmadaling pumunta sa bundok. Sa oras na iyon, binalot ng katahimikan ang siyantito na tanging ang paminsan-minsang kislap ng buwan ang nagbigay liwanag sa lugar. Gayunpaman, hindi nagtagal, ilang makapangyarihang tao ang nagsimulang tumakbo sa madilim na lugar. Nakarating sila sa patio ni Peter at ang itim na liwanag ay dahan-dahang naging isang tao, habang pinapangunahan niya ang iba pang mga tao. Sinuri niya ang walang laman na lugar gamit ang kanyang malamig na mga mata. Ang madilim na figure ay mabilis na nakita ang sacrificial altar na nasa gitna pa rin ng courtyard. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimulang maglakad si Hogan patungo sa dark humanoid bago niya sinabing, "Walang kahit anong tao dito, Master." Tumakas silang lahat at kanina lang rin ito nangyari, sabi ng dark figure na tinatawag na King of Judgment Portal habang ang kanyang mga mata ay naging kulay scarlet. Ang kanyang itsura ngayon ay parang isang demonyo. "Dahil doon, utusan ko kaagad ang mga tauhan natin na maghiwalay at hanapin sila sa buong lugar na ito," sagot ni Hogan. "Hindi mo na kailangang gawin iyon. Hogan, kailangan kong isama mo ang mga kalalakihan patungo sa Southern Mountain. Batay sa kaalaman ko at dahil noong kailan lang sila umalis, ang tanging paraan para makaiwas sila sa atin ay sa pamagitan ng pagtungo sa loob ng mga bundok doon," utos ng King of Judgment Portal habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kadiliman. Nang matanggap ang kanilang order, ang grupo ay mabilis na nagtungo sa bundok para hulihin si Gerald at ang kanyang mga kasama. Ang King of Judgment Portal ay huminga ng malalim bago niya mahigpit na isinara ang kanyang mga kamao. "Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, Limis and sila. Siguradong hindi kayo makakatakas sa akin. Makukuha ko ang Herculean Primordial Spirit at aakyat sa trono ng tatlong mundo," deklara ng King of Judgment Portal habang nakasara ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Sa puntong ito, hindi na niya maitago ang napakasamang espiritu sa kanyang katawan. Ang search party naman mula sa Judgment Portal ay kasalukuyang gumagawa ng masusing paghahanap sa kailaliman ng mga bundok. Mayroon ding ilang mula sa pamilyang Gunter na tumulong sa kanila dahil nakikipagtulungan sila sa King of Judgment Portal para masiguro na walang makakatakas sa kanila. Paniguradong hindi makakatakas si Gerald at ang iba pa sa dami ng taong naghahanap sa kanila.
Gayunpaman, hindi sumagi sa isip ng mga miyembro ng pamilyang Gunter o Judgment Portal, na ang iba ay matagal nang umalis sa Querton City at ngayon ay patungo sa northwest direction patungo sa disyerto. Hindi nagtagal bago sumapit ang madaling araw. Habang naghahanap ang grupo sa paligid ng masukal na kagubatan, sila ay nahati sa mas maliliit na grupo at si Hogan mismo ay kasalukuyang namumuno sa isang grupo ng 5 tao. Habang patuloy silang naghahanap, biglang sumigaw ang isa sa mga tauhan ni Hogan, "May tao doon, Hogan." Nang marinig iyon, ang ibang miyembro ng maliit na grupo ay agad na sumugod at maya-maya ay nakatayo sila sa gilid ng taong iyon. Habang tumatakbo, napansin nila na paika-ika ang lakad ng taong ito at ang kanyang mga damit ay magulo. Nang makarating sila sa tabi ng lalaki, nanlaki ang mga mata ni Hogan sa sobrang gulat nang sabihin niya Yung Master Gunter. Ilang araw na mula nang huling narinig ng sinuman ang tungkol kay Felton matapos siyang ipadala sa Dodwell Heights upang hanapin si Gerald. Walang sinuman ang maaring makipag-ugnayan sa kanya hanggang sa puntong ito. Sobrang nag-alala si Yreth, kaya nagpadala siya ng ilang tao sa kabundukan para hanapin siya, ngunit hindi ito nakatulong. Totoo pala na may nangyari talaga kay Felton. Hogan. Salamat sa Diyos. Magaan ang loob ko na makita ka. Nakikiusap ako na bilisan mo at iligtas mo ako, sabi ni Felton habang naluluha siya nang makita niya si Hogan at ang kanyang mga tauhan. Wala nang mangyayari sa'yo, yung Master Gunter, dahil nandito na ako. Sino ang nanakit ayo? Tanong ni Hogan. Si Gerald. Nahanap ko siya sa Shantytown ilang araw na ang nakalipas, pero hindi ko inaasahan na meron siyang napakalakas na tao para kunin ako. Hindi ako maka-counterattack. Nang matalo ako, hinuli ako ni Gerald at pinasok sa katawan ko ang makapangyarihang lason. Pinahirapan pa niya ako sa hindi mabilang na paraan. Ang pinakamasama doon ay nasumon niya ang kaluluwa ng babaeng nakaputi kagabi. Pagkatapos nito, dinala niya ako sa masukal na kagubatan na ito. Hindi ko pa rin alam kung ano ang inaasahan niyang makamit mula dito, pero sinamantala ko na lang ang pagkakataong makatakas nang hindi niya ako pinapansin, paliwanag ni Felton. Tulad ng inaasahan, tama ang hula ni Master. Totoo pala na nahuli at ikinulong ka sa Shantytown. Hindi nakakagulat na ang mga mula sa pamilyang Gunter ay hindi nakakuha ng anumang balita tungkol sa iyo mula noong araw na iyon. Nang marinig iyon, lumingon si Felton sa isa sa kanyang mga tauhan bago siya nag-utos, "Ikaw. Sabihan mo ang iba na madagdagan ang scope ng paghahanap sa loob ng kagubatan. Nandito pa rin si Gerald at hindi na natin siya pwedeng payagan na makatakas ulit." Affirmative. May utusan din ako para ibalik ka sa Gunter Manor ngayon. Salamat, sagot ni Felton sabay tango. Makalipas ang ilang sandali sa Gunter Manor, mabilis na tumakbo ang isang katulong kay Yreth bago niya sinabing, "Lady Gunter. Nakabalik na si Master Gunter." "Ano?" Nasa bahay na si Felton, agad na sumagot si Yreth na gulat at tuwang-tuwa. Hindi isang sikreto na si Yreth ay palaging nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Felton sa buong kanyang pagkawala. Kaya talagang tuwang-tuwa siya nang malaman niyang buhay pa si Felton. "Opo. Pero siya ay sugatan at kasalukuyang walang malay," sabi ng katulong. "Ano? Dalin mo ako sa kanya. Bilisan mo?" Sigaw ni Yreth nang agad siyang tumakbo palabas kasama ang katulong. Nakita niya si Felton na nakahiga sa isang stretcher sa sandaling lumabas siya. Nang makita kung gaano siya pinahirapan, agad na napuno ng matinding kalungkutan si Yreth. Si Yumi ang nakarinig ng kaguluhan kanina at nakatayo siya sa tabi ng kanyang lola. "Felton, paano ito nangyari sa'yo? Sinong gumawa nito?" Sabi ni Yreth na may hinanakit sa kanyang boses. "Nakita namin si Young Master Gunter sa masukal na kagubatan na parang mamamatay na siya. Dinakip siya ng subordinate ni Gerald. Bukod pa doon, may pinasok pa si Gerald sa kanya na isang sobrang kakaiba, makapangyarihang lason sa kanyang katawan. Si Gerald mismo ay kasalukuyang tumatakbo sa masukal na kagubatan." "Ano? Si Gerald pala ang may kagagawan nito," sabi ni Yreth dahil masyadong masama ang loob niya na naging pulang-pula ang kanyang mga mata. Kasunod nito, muli niyang nilingon si Felton habang maingat niya itong hawak. "Naririnig mo ba ang boses ko, Felton? Huwag kang mag-alala, hulihin ko si Gerald at sisirain ko siya," sabi ni Yreth habang maingat na hinahaplos ang pisngi nito. Nang mahawakan niya ang lalaki, agad na dumilat ang mga mata ni Felton at mabilis niyang sinipa ng malakas sa tiyan si Yreth.
Nagulat si Iret bago siya tumalsik patras bago rumampa ang katawan niya sa lapag. Lolola, sigaw ni Yum nang mabigla siya sa mga pangyayari. Si Felton ay desperadong sumigaw sa oras na iyon, please. Huwag kang lalapit. Pakiusap. Habang dumudugo ang gilid ng bibig ni Iret, sumagot lang siya ng, o okay lang ako. Tingnan mo si Felton. Malamang na trauma ang kawawang bata pagkatapos siyang pahirapan ng walang awa. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.